From Davao, Senator Bongo is recognized for his interpellation. Last na po, last. Mr. President, first of all, I want to underscore the importance of the 2025 budget in our path towards recovery. We must build back our lives and learn from our experience during the pandemic. In this regard, as chairman of the Committee on Health, I want to continue to emphasize that we must invest more in improving our healthcare system. Having said that, Mr. President, I would like to propound some questions regarding the Department of Finance. Will the good sponsor yield the floor for a few questions? Yes, Mr. President. Salamat, Mr. President. As we know, the DOF directed PhilHealth to remit to the National Treasury a total of 89.9 billion unutilized funds of PhilHealth. Nakaapat na hearing na po tayo sa Committee on Health at naabutan na nga tayo ng temporary restraining order o TRO from the Supreme Court against the transfer of the remaining unused funds of PhilHealth to the National Treasury. Naintindihan naman natin na kailangan talaga ng Department of Finance, kailangan nila magwalis ng pondo. Gaya nung panahon ng pandemic, kailangan talagang magwalis ng mga pondo para magamit sa pandemic, no? Trabaho naman po ng finance manager yan, especially our Secretary of Finance. The DOF said it will respect and abide the Supreme Court's order. May we just know if the 60 billion already transferred to the National Treasury can also be returned? Ano ho bang plano ng DOF dito? Na gastos na ba ito? Pwede pa bang maibalik ito? Gaya ng parati kong sinasabi, maybe it's legally lusot, no? But morally, it's unacceptable po sa akin dahil marami pa pong naghihingalong mga pasyente na hindi nga po halos makalabas sa ospital, walang pambayad sa ospital. At na-discover po natin sa ngayon na sobra-sobra po ang pondo ng PhilHealth. During our first hearing, which our Secretary of Finance attended, doon po natin na-discover na meron pang 500 billion na reserve fund ang PhilHealth. Habang naghihingalo po ang ating mga pasyente, hindi makalabas sa ospital. Yung iba ayaw na pong magpa-hospital dahil takot sa babayaran sa ospital. Hindi po ito katanggap-tanggap sa atin na naghihingalo pa itong mga pasyente at sobra-sobra po ang pera ng PhilHealth. Kaya nakaapat na hearing na po ako sa Senado, Mr. President, sa Committee on Health. At pinipilit natin, pinipiga natin ang PhilHealth to improve their services. At marami tayong nadiskubreng polisiya ng PhilHealth tulad ng single period of confinement policy na bawal pong magpa-admit sa same na sakit within 3 months. Kalokohan naman po yun. Mapigilan ba natin magka-diarrhea, bleeding, pneumonia? Sobra-sobra nga yung pera ng PhilHealth. Na-discover rin natin itong 24-hour admission. Kailangan magpa-admit ka ng 24-hour para i-cover ng PhilHealth. Kalokohan rin po yun. But hindi mo nalang gamitin yung pondo kung magpapa-admit ka ng 24 hours, yung pambayad mo sa kwarto, pambayad mo lang sa mga medisina. So nangako naman ng PhilHealth na pag-aaralan nila itong pulisiyang ito. At nakiusap rin tayo sa PhilHealth to expand benefit packages including dental, yung sa mata, check-up, early detection, at iba pang mga sakit. No? Expand benefit packages, increase case rates, at meron rin tayong naipasa dito sa Senado with our presiding officer, ang principal sponsor. Ito pong amending the Universal Healthcare Law. Sana po ma-reduce na po ang premium contribution starting next year. Kung pumasa po ito, I'm sure dadaan rin po ito sa Department of Finance.
na from 5% to 3.25 kung maisabatas po itong amending the Universal Healthcare Law. Babawasan po yung premium contribution from 5 to 3.25% dahil sobra-sobra nga po ang pera ng PhilHealth. Anyway, ang tanong ko naman po sa inyo, yung 30 billion na hindi pa po na-transfer sa Treasury, maaari po ba itong gamitin pa ng PhilHealth para sa health, para ma-improve pa ang kanilang serbisyo at hindi na tuluyang makuha at mawalis pa ng Department of Finance? Mr. President, patuloy po ang panawagan natin sa PhilHealth na huwag hayaan yung matenga po ang kanilang pondo at gamitin nila ito na mapalakas pa ang kanilang serbisyo. Expand medical services, gamitin niyo po ito sa mga mahirap nating pasyente. After consistent and continuous appeals and numerous Senate Health Committee hearings, PhilHealth has officially committed to assure implementation of its promises, such as recommending the reduction of premium contributions, increasing case rates, especially for the top 10 mortality diseases, expansion of benefit packages, provision of free medicines and assistive devices, such as eyeglasses and wheelchairs, inclusion of dental, visual, emergency, and preventive care, as well as updating policies to meet the needs of our people, such as their promise to remove its 24-hour confinement rule. Our relentless our relentless scrutiny has already led to the scrapping of PhilHealth's flawed single period of confinement policy. Aside from that, Mr. President, PhilHealth is asking Congress for additional subsidy amounting to 74 billion for 2025. The committee report reflected a decrease of 5 billion, which was realigned to be used primarily for additional support to specialty hospitals. In line with this initiative, may we ask from the good sponsor if we could also realign additional budget for the operations of DOH hospitals. Marami pong mga DOH hospitals ang nabawasan po ng pondo. Marami po akong nakakausap sa kakaikot ko po sa mga hospital. Ang reklamo nila, nababawasan po sila ng pondo sa lalong-lalo na yung pantulong sa mga mahirap. While sobra-sobra naman po ang pera ng PhilHealth, bakit natin sila bibigyan ng almost 70? Tama. Actually, Mr. President. Mr. President, actually, thank you for displaying, putting all of those things out in the open. And thank you to our secretary here na dahil sa kanya, nalaman natin may reserbang pondo. At sa inyong suggestion, Mr. President, kay Senator Go, kasi nga sinasabi nga niya itong PhilHealth hindi ginagastos. Bakit hindi lagay sa mga specialty hospitals? Ang sagot po doon, kahit naman kami frustrated, kasi nasa batas kasi na a certain percentage of collections from tobacco and also high sugary drinks dapat mapunta talaga sa high beverages, Sugary. sweetened beverages, ay kahit ginagamit nila o hindi. Pero siguro pwede tayo magkaroon siguro ng special provision na PhilHealth should be able to disburse this much to specialty hospitals. Not only to Immediately, specialty hospitals, Mr. President, Madam Sponsor, pati po sa mga DOH hospitals, andun halos yung mga mahirap nating kababayan, lalong-lalo na po sa Mindanao at Visayas, mga DOH hospitals. Wala nga silang kulang yung MOOE nila. At yun po ang parating reklamo nila. Sa sobrang dami po ng pasyente, nagre-request po sila ng additional budget para dito sa mga DOH hospitals. Not only limited sa mga specialty hospitals such as NKTI, Heart Center. Nabasa ko nga, nabanggit nyo po na you realign some budget from PhilHealth to specialty hospitals. Baka pwedeng isama nyo rin po yung mga ibang hospitals, government hospitals, mga DOH hospitals. Nabawasan sila, na-slash po yung budget nila. Bakit tayo magdadagdag ng pondo sa PhilHealth? na ang daming pera. Dami nilang pera, 500 billion, Madam Sponsor. Hindi, kaya ganito nga po, Mr. President.
kahit na ayaw natin na dagdagan, nasa batas kasi na yung porsyento ng kinikita doon sa mga sugary drinks at saka sa mga vape products at tobacco, meron silang per porsyento. So kahit na gusto natin bawasan, hindi pwede. Pero ang pwede natin sigurong gawin dahil ang ating Secretary of Finance ay miyembro ng komite dito sa PhilHealth na sinasabi a certain amount from the PhilHealth savings should be allotted to the following hospitals in the fiscal year 2025. Pwede kaya yun? Pwede. So, imbis na idadagdag natin dito sa budget, doon na sila kukuha. Naintindihan ko naman kaya lumulobo po yung pera ng PhilHealth. Sabi niya, meron ngang 500 billion na reserve fund Tama. dahil ito sa mga taxes na pumapasok. Ang tanong ko, bakit natin bibigyan ng 74 billion ang PhilHealth Kasi na nga pwede nasa natin batas. Subsidy. i-allocate dun sa mga hospitals? Mr. President, kasi nga nasa batas na hindi natin pwedeng babaan ang ibibigay sa kanila kung mataas ang koleksyon ng buwis sa mga tobacco at saka sugary drinks. Kahit na sabihin natin hindi pwede, ayaw natin ibigay, nasa batas na nakalagay, kailangan bigyan nyo sila ng 50% na kinolekta ninyo mula sa buwis ng sugary drinks. Correct, Madam Sponsor. Pero pwede natin, But last year, Madam Sponsor, baka pwede naman, last year po, 40 billion po ang binawas ng Congress sa proposed budget ng PhilHealth. Hindi ba natin pwedeng gawin rin po dito? okay, so special provision. Opo. Pwede Ilagay natin ninyong- sa health talaga, diretsyong tulong sa mga O mahirap. sige po, Kasi ang takot ko rito, Madam Sponsor, baka next year, pag sumobra na naman ang reserve fund ng PhilHealth dahil sa collection ng taxes, dahil sa batas na ipinasa natin, baka mawalis na naman po ito. okay. So yung suggestion ninyo, Mr. President, Magwali. oo. Maraming salamat actually kay Senator Bongo, Mr. President. So ang sinasabi ninyo, kasi nga naintindihan ninyo na talagang wala tayong choice, kaya nilagay natin yon initially, pwede ngang amyendahan na maglalagay ng special provision or Be a special provision, it's the allocation. or yung allocation mismo. gaya ng ginawa I-propose niyo- na lang ninyo. Opo, Madam Sponsor, gaya ng ginawa nyo, pinropose nyo Oo. po to specialty hospitals, baka Oo. pwede naman po aside from specialty hospital, isama po natin yung mga government hospitals, Okay. DOH hospitals. Sige po. Dahil sila yung nakakala. There are around almost 72 DOH hospitals sa Okay. buong Pilipinas. Aside Sige. from these specialty hospitals. Maganda yan. Siguro at the proper time, dun sa period of amendment, or isubmit na po ninyo yung, Mr. President, yung inyong amendments para doon, para ma-incorporate na natin sa budget. Alam nyo, Madam Sponsor, ang guro natin yan dito full support naman po ako always sa ating Department of Finance at malaki po ang tiwala ko sa ating Secretary of Finance. Taas ang respeto ko po dyan. Ang pakiusap ko lang po, Madam Sponsor, and also sa ating Secretary of Finance, sana po itong PhilHealth talaga. PhilHealth, kaya nga po may health Gamitin po natin sa health. Habang naghihingalo yung mga pasyente, nakikita ko talaga, pumunta kayo sa mga hospital, hindi makalabas, nagmamakaawa. Bakit sila nagmamakaawa sa mga hospital billing? Tayo nadidiscover natin, 500 billion reserve fund, natutulog. Nawawalis na lang po habang namamatay yung mga pasyente. If I may interject with the intelligence of Senator Bongo, being the principal sponsor of the UHC and with our our secretary Ralph Recto as the principal author, hindi naman natin masisisi ang DOF no in this whole controversy. I think it's really PhilHealth who is at fault kasi dapat po ginagastos nila yung pondong yan. And I would think that if they have improved the case rates, yung pong 70 billion, kulang pa ho yun kung lahat ng pasyente, alam niyo po yun, Kaya na nga- nangangailangan ay talagang binigyan nila ng tamang pondo. I think they have failed in the adjustments of case rates. So I think it's about time that we really have to convene
our oversight committee as to where the shortcomings were. So Correct. Actually, naka-apat na hearings na po ako dito sa Committee on Health, no, sa Senado. At nangako sila, expand nila yung case rates nila. 9,000 case rates. Pinag-aaralan pa raw nila. Marami pong mga pulisiya sila na 2013 pa, katulad ng single period of confinement policy. kaya gini. Ba't tayo pa ang makadiskubre dito? Sila nga yung mga doktor, dapat sila yung mga nakadiskubre. At ang membro naman po ang DOF ng PhilHealth Board. Pakitulong na lang po, Secretary Recto, para gamitin nila yung pondo ng PhilHealth para hindi nakatenga dyan at natutulog habang yung mga pasyente naghihingalo at nangangailangan po ng tulong. Maraming salamat po, Mr. President. Yun lang po yung tanong ko kanina. Yun bang na-transfer na, mababalik pa po ba yun o nagastos na po ito at may babalik pa ba ito? Hindi kasama sa utos sa Supreme Court. Hindi kasama sa utos ng Supreme Court. So, Ano man ang kung ano man ang sasabihin ng Supreme Court, susundin naman natin. So, ibig sabihin po na part na po ito na naibalik sa National Treasury at maaring nagastos na. Nagamit na actually para sa pagbayad sa mga healthcare workers nung pandemic na hindi nabayaran. So, at least kahit pa paano may porsyento pa rin napunta dun sa... So, itong 30 billion na hindi pa na-transfer, patuloy po itong gagamitin ng PhilHealth. Yes. Yes. Since Ay, since patuloy pa rin nakatengad sa kanila. nakatenga. Matutulog pa rin. Oo. Kaya nga, sana po, Secretary Recto, tulungan niyo po ang PhilHealth. Bilang membro po kayo ng PhilHealth Board, along with the Department of Health Secretary. Pakitulungan na lang po sila. And I'm sure, being the one of the authors and sponsor ng Universal Healthcare, we are very, very, very far yet sa full implementation ng Universal Healthcare. Habang nakatenga, natutulog yung pondo ng PhilHealth dyan. Kawawa yung Pilipino. Thank you. This would enable us to progressively realize universal healthcare in the country and to ensure that all Filipinos are guaranteed equitable access to quality and affordable healthcare. That is all, Mr. President. I am confident that under the capable leadership of Secretary Ralph Recto, we will be able to manage our government resources more efficiently. Full support naman po ako sa inyo, sir. Thank you po, Mr. President. Thank you to our Chair of the Committee on Health, Senator Bongo. Thank you very much.